Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ay itong sa pantaha ni Senator Sherwin Gatchalian mula doon sa mga nalikom, na-gather na mga records, mga testimonya na maaaring magbigay ng kaisipan na itong si Mayor Alice Guo ay talagang Chinese. Kasi nga lumabas dun sa hearing sa dokumento na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. Ayon kay Senator Sherwin, base sa ebidensya, Chinese talaga itong si Mayor Alice Guo. At pinaghihinalaan niya na itong isang incorporator ng QJJ Farm na si Lin Wenyi ang siyang ina nitong si Mayor Alice. Si Lin Wenyi ay isang Chinese tulad ng kanyang ama na si Jian Zhongguo o mas kilala natin sa kanyang English name na Angelito Guo. Nakita kasi sa kanilang travel records na itong dalawa, si Jian Zhongguo at itong si Lin Wenyi ay madalas na magkasama sa kanilang biyahe. Lumalabas nga daw na 170 travels na sila ang magkasama sa loob ng 6 na taon. At itong taong si Wenyi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Tandaan na itong 5 rin. Itong si Alice, si Sheila, si Simen, Jian Zhongguo at si Lin Wenyi ang incorporators ng kanilang embroidery business sa Valenzuela. So lumalabas na dalawang kumpanya ay pare-pareho silang incorporators. Ito nga embroidery business ay matatagpuan sa Valenzuela at ang pangalan ng kanilang business ay QJJ Embroidery Center. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wenyi, nandun lahat eh. Consistent nandun si Wenyi. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Go Jiang Zhong, at si Wenyi traveled 170 times in the span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. So, again, based on my investigation and asking around, tsaka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother. She's a Chinese. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration, yung ano namin, yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. So, sir, kung Chinese siya, the father is Chinese. Obviously Chinese siya. Diba? Obviously Chinese siya. Kasi At dahil nga taga Valenzuela, itong si Senator Win Gatchalian, nalaman niyang kilala daw itong si Lin Wenyi at pinapakilala pa nga daw yatang itong ina ni Mayor Alice Guo. Pero di ba sinabi dati ni Senator Win Gatchalian na itong embroidery business sa Valenzuela ay hindi nakikita sa records ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela? At ang alam niya na nakatira sa address na ito na 58T Santiago West Canumay, Valenzuela ay iba at hindi ang pamilya Guo. So, kung pinapakilala ito na di umanong nanay ni Mayor Alice Guo, itong si Lin Wenyi, so lalabas ba na totoo itong business na QJJ Embroidery Center sa Valenzuela? at itong taong si Wenyi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Kasi kakaiba yung mga findings niya noon kaysa sa ngayong nalaman niya na ito daw, Lin Wenyi, ay pinapakilalang ina nga daw ni Mayor Alice Guo. May negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang, kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Ticanumay, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is
QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. Opo. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Oo. Hindi kayo umuupa doon sa kanila or Hindi ko na po maalala po, Your Honor. So kung ipapalagay natin na parehong Chinese ang parents nitong si Mayor Alice Guo, hindi talaga maaaring maging Filipino itong si Mayor Alice Guo. Maliban lamang kung siya ay mag-a-apply for naturalization. Pero hindi kasi yun ang nagiging istorya. Ang lumalabas dito, nagkaroon ng pagbibigay ng mga maling dokumento para maisakatuparan ang paggawa ng birth certificate kahit hindi talaga Filipino itong si Mayor Alice Guo. Bakit nga ba hindi pwede maging Filipino citizen itong si Alice Guo? Kung halimbawa mang dito siya lumaki katulad ng kanyang sinasabi at dito siya pinanganak ng kanyang ina dahil sa batas po natin ang nire-recognize ay jus sanguinis. Ito kasi ay isang Latin word na ang ibig sabihin ay right by blood. So kahit pa saan ipanganak ang bata, basta ang nanay niya o ang tatay niya ay Filipino, siya ay maituturing na Filipino citizen. Pero kahit dito ka ipanganak at dito ka lumaki, pero kung ang mga magulang mo ay foreign nationals or sabihin nating Chinese, hindi ka matuturing na Filipino citizen. Ang jus sanguinis kasi ay kakaiba sa jus soli. Ang jus soli, ang ibig sabihin nito ay right by birthplace. Kung saan ka pinanganak, otomatiko kang magiging citizen nung bansa kung saan ka isinilang. Halimbawa na lamang, ang US kasi, ang sinusunod ay jus soli. So kung ikaw ay ipinanganak sa US, otomatiko na ikaw ay magiging US citizen. Kahit na ang mga magulang mo ay Filipino citizens. Pero dahil tayo nga ay sumusunod naman sa jus sanguinis, ikaw ay maituturing na US citizen and at the same time, Filipino citizen. Pero siguro, kung ito ang iniisip ni Senator Gatchalian na nanay ni Mayor Alice Guo, itong si Lin Wenyi, siguro dapat bigyan din niya ng tuon yung kwento ni Alice Guo na yung nanay niya ay kasambahay, Filipino di umano, at may kapartner lang yung tatay niya. Hindi kaya itong si Lin Wenyi ay kapartner lang nung kanyang ama? At hindi naman talaga ito ang kanyang ina? Marami na kasi mabubuong kwento sa mga naisalaysay nitong si Mayor Alice Guo at yung mga records na naglalabasan. Dahil hindi niya ma-prove na ang nanay niya talaga ay Filipino, mananatili siya makukonsider na Chinese citizen because yung tatay niya ay Chinese. So hanggat wala kang maipakita na ang mga magulang mo o kahit isa sa mga magulang mo ay Filipino, hindi ka makukonsider na Filipino. Especially na natatrace nila yung parentage mo, yung tatay mo na Chinese, doon ka magagawi. Makukonsider ka na Chinese at hindi Filipino. Naging kaduda-duda kasi itong mga sinasabi ni Mayor Alice Guo na ang nanay niya kasambahay at dito siya lumaki dahil sa mga records na iba-iba yung data na lumalabas na kasabwat yung tatay niya sa paggagawa ng ganitong klaseng birth certificate na walang legal na basihan para makonsider yung kanyang mga anak na Filipino citizen. Katulad na nung sinabi ni Mayor Alice Guo na ang kanyang ina, since birth, ay hindi niya nakita at siya ay inabandona. Pero paano niya may explain na yung kapatid niya, na inamin niya ng kapatid niya, na si Simin Guo, ay pinanganak di umano noong 1988? Sa parehong nanay
na si Amelia Leal. So, 1986 pinanganak si Mayor Alice Go. 1988 pinanganak itong si Simin Go. So, paano niya masasabing inabando na siya noong 1986 kung may relasyon pa yung tatay niya dito sa di umanong Amelia Leal noong 1988? Hindi ba parang ang hirap pagtugma-tugmain ng puzzle sa buhay nitong si Mayor Alice Go? Itong mga buta sa kwento at records ni Mayor Alice Go ang nagpapalubog sa kanya. Maliban dyan, kahit sabihin natin malaki ang business ng kanyang ama dito nga sa farm, hindi pa rin maaalis kasi yung isipan kung bakit siya nakipag-partner sa mga fugitive na ang kaso ay money laundering. At dahil nga dito sa personal na evaluation ni Senator Gatchalian patungkol kay Mayor Alice Go, gusto niya itong patanggal sa kanilang partido dito sa NPC. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular, no, and also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya, no, in behalf of Hong Sheng puts her in direct connection with Hong Sheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. No? So, hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, mayroon ring letter kami nakita. Inamin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hong Sheng. I will air my views as a member of the advisory council, and importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, no, or this will set a bad precedent. And in fact, nung kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy, no, yung kanyang independent siya. Nung nanalo siya, normal naman pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC. Nakikita ko dyan, it will set a bad precedent. And it's not the type of members that we want for our party. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Dahil nga lumalabas na itong si Mayor ay sangkot sa Pogo. Kumbaga, pag gano'n na nangyari, at yung ibang mga kapartners nga nito si Mayor Alice Go ay lumalabas na fugitive, money laundering pa yung kaso, mukhang hindi siya magiging asset sa partido. Baka makahatak pa pababa dahil madudungisan yung kanilang partido sa mga sinasabing nagawa nitong si Mayor Alice Go. So hanggang dito na naman po. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan.